Magandang umaga po, sir. Ito po yung tungkol sa PTO ng 175. Ano po? Kung kukunin natin yung PTO, yun po parang original na rin po yun. Kasi ang tatak nun, Korea. Mas matibay yung kaysa Taiwan at China. Ngayon po, yung PT pump, PTO, yun po yung kasi yung hydraulic pump. Ang PTO, pag kinuha natin, wala na pong solian yon kasi bago raw po yun. At ibibigay naman sa atin, gumagana kasi brand new nga po. Ano po, ngayon yung PTO ng truck, halimbawa po, ayan po, kasi kung po ito kapares lang po ito ng 175. Ayan po ang kanyan, modelo dati. Ang PTO po, sabihin natin, yung power niya nasa, halimbawa lang, example, 300 po ang kanyang power para itaas tong dump box. Kaya pagka ito po kinuha natin, halimbawa po, ito kasing 175 nagkaroon ng extension, itinaas. Ngayon, dun sa ganitong o-ring mini dump, may limitation po yan na power niya. Halimbawa po, hinubutuloy ako. Halimbawa po, ang power niya 300 PSI. Sa ganyan forma. Yan po kasi ang kanyang modelo do sa PTO. Ngayon, kapag dinagdagan natin ng extension yung dump box at mas mataas pa diyan, hindi na po makakayanan yung ng PTO. Kasi ang maximum po niya sa ganyang style. Kasi nga po dahil yung PTO mahina ang power nito, yung pressure. Kung dadagdagan pa natin, halimbawa ito po, yan na. Halimbawa, 3 tinulada yan ng laman. Hanggang 3 tinulada lang po yan. Pero pagka lagyan natin ng extension, bakit talagang hindi na yata makakaya. Yun ang sa akin, yun ang kuwan ko. Kung halimbawa, dinagdagan, hindi magiging 6 na tinulada. Parang di po yata kaya. Masisira po talaga yung bomba. Kaya kung sa akin, kung sa inyo, ang mungkahi ko lang ay kumbaga limitahan na lang po ang kuan, kahit huwag na pong bawasan. Limitahan na lang po yung karga. Huwag naman isasagat hanggang ibabaw para tumagal po yung bomba. Sayang din po yung bomba kasi nahihirapan po yan. Ang aking cost dyan, doon sa bomba na yan, baka yan po kulang sa hydraulic. Ano po, hindi niya maitaas ng todo. Ngayon po porsiyan nilang revolution yung makina para tumaas lang na sagad. Wala na pong laman yung tangke kasi nailagay na doon sa silindro. Hindi mapupuwersa nga po yung mapupuwersa po yung bomba hanggang sa mag-init, hanggang sa maputol yung shafting, yung sa granahe sa loob. Pag i-stack up po yan, ganun po magiging trouble yan. Kaya sa akin po, hanggat maaari, kung ako lang po ang halimbawa ako masusunod, kaya po sinasabi ko po sa inyo ito para alam nyo rin. Kasi ang kuwan ko, hindi man lang nagkuwan po si Mandelio hindi niya hinanapan o ano ang trouble. Bakit nasisira ang PTO? Dapat alam po niya yan. Kasi sabi nila, mekaniko daw siya. Ewan ko. Ngayon, ganito lang po,
kunin na natin yung bomba, tapos yung pagkarga nito, huwag na isagad ng puno. May limitasyon. Halimbawa, ang kinakarga niya 3 bucket, 2 bucket lang po tayo para magtagal po yung PTO natin bibilhin. Kasi sa 3 bucket, malaki-laki na po yon. Lalo't malaki yung bucket na magkakarga. Basta ang doon sa kanilang dinugtong, hanggang kalahati na lang. Huwag na pong pupunuin kasi iba niyan, puno na, may paapo pa sa ibabaw. Ay talagang mahirapan po yung kuwan. Kasi ang modelo ng PTO na para dyan, mayroon pong maximum yung bigat niya. Kaya hindi po pwede na isagad-sagad natin. Mapupwersa po yung PTO. Ito kasi PTO natin ay wala pong propeller to. Hindi pares nung iba. Kaya sila malalakas kasi may mga propeller yan. Bukod ang bomba sa PTO. Opo, ganon yun. Kasi yung bukod ang bomba, mas malakas po ang kanon. PSI or pressure ng langis. Kaya po yan ang kuan. Kaya binidyo ko po ito, sir, kasi po mahirap mag-text, mahaba, nahirapan daliri ko ka-text. kaya kaya ito video na lang, at least maintindihan nyo maigi. Ulit-ulitin nyo lang yung panonood ng video ko para ma-akon nyo po sana. O sige po, sir, mas magandang umaga po sa inyo lahat. Bye bye.